Good evening mga ka-midnight at marahil nagtataka kayo kung bakit may upload tayo sa gabing ito sa panibagong yugto ng ating kwento na pinakaabangan tungkol sa pakikipagsapalaran at paglalakbay ng ating mga antingerong kaibigan sa pangunguna ng pangkat nitong sila Zen. Sa ating nagdaang kabanata kagabi ay natunghayan po natin ang ginawang duelo o paglalaban, friendly game ika nga o friendly tournament nitong si Zen laban kay Tonyo or Antonio, isa sa miyembro ng pangkat ng mga tinatawag na Los Hermanos. Atin nga pong natunghayan kung gaanong kalakas ang kakayahan nitong si Tonyo. Maging itong si Zen na naroroong ginamit na ang kanyang nalalamang kakayahan at kalinangan ng kapangyarihan ay nahirapan upang pabagsakin ang lalaki. Ngunit sa bandang huli, sa patuloy na pag-init ng kanilang labanan, ay naroroong namagitan na ang dalawa pang kasamahan nitong si Antonio upang pigilan ang kanilang napipintong pagsasagupaan. Ito ay sa kadahilanan na napagtanto nila na sapat na ang napanood nilang laban at hindi nitong kailangan pang ituloy dahil sa kapag pinabayaan pa ang paglalaban ng dalawang ito ay maaaring magdulot ito ng kapahamakan sa mga naroroong nanonood at maging sa mga kalapit nilang mga inosenteng individual na walang kaalam-alam sa nagaganap na labanan. Ngunit dahilan lamang ito upang mahayag dito sa ating mga bilang antingero kung gaano nga ba talagang kalakas ang Los Hermanos. Dahil kung tutuusin, ayon nga dito sa dalawang kasamahan nitong si Antonio, na itong si Tonyo ay pinakabagong miyembro ng Los Hermanos. Sa makatuwid, isang baguhan, ngunit sa kabila nito, ang kanyang kakayahan at karunungan sa pakikipaglaban, maging ang kanyang tangang sandata, ang regalya, ay naroroong nagbigay ng labis na pahirap dito kay Zen, dahilan upang tanghalin bilang tabla ang labang ginawa nila. Subalit dahil nga dito, mas lalo lamang naginanahan at tila bang naging hamon ito sa binatang antingero upang mas lalo pang linangin ang kanyang kapangyarihan. Ito ay naging kadahilanan upang makumpirma niya sa kanyang sarili na marami pa ang kailangan niyang pag-ibayuhin at linangin upang lumakas. Na marami pa ang mga individual maliban sa kanilang mga antingero at espesyal na uri ng tao ang nagtataglay ng mas mataas na antas ng karunungan at kapangyarihan. Dito nga ay nag-umpisa na ring ipakita ng unti-unti ang mga Tagalos Eternos, pangkat ng mga individual o nilalang na sinasabing pinakamahirap na kalaban na ito lamang ng mga Tagalos Hermanos ang tumatapat. Mga ka-midnight, lagyan na natin ng komento ang video na ito at mag-like na rin po kayo kung gusto nyo ang ganitong uri ng mga istorya at serye. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay mangyaring mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell icon upang piliin ang all nang manatili kang updated sa lahat ng ating mga istorya na inilalahad. Special episode lamang po ito ngayong Sabado. Gawa nga po ng nakaschedule naman po talaga ang ating istorya every other day. Ngunit dahil nga po sa request ay ating pinagbigyan po upang makapaglahad tayo ng kwento sa gabing ito. Kaya sana po ay magustuhan nyo ang ating maikling pagsasadula. Maraming salamat at dumako na tayo sa ating istorya. Oh, anong nangyari dito? Bakit parang labis ang katuwaan sa mga pagmumukha nyo? Meron ba kaming napalampas? Meron bang naganap dito na dapat ay nalalaman namin? Ano bang nangyari sa Zen? Bakit parang tumama ka sa loto sa mukha mong yan? Paano? Nagawa niyang makalaban ang isa sa mga makapangyarihang Los Alimangos. Sayang hindi niyong naabutan. Kung nakita niyo lang yung paglalaban nila, mabuti na lang talaga inawat na nung dalawang Tagalos Alimangos na yun. Kundi siguradong bugbog sarado yung Tonyong na yun. Alam nyo, malalakas pala ng legit yung mga Tagalos Alimangos na yun. Ha? Bakit? Bakit nagkaroon ng paglalaban? Akala ko ba sila ang magiging kaalyansa natin sa paghahanap sa magnanakaw at sa lugar kung saan naroon ang mga Tagalos Eternos? Bakit nagkaroon ng paglalaban? Friendly match lang naman yun kaya wag kang mag-alala.
Tsaka nagkasukatan lang naman sila ng mga powers nila. Tingnan mo, ang galing-galing nga nung labanan nila Among Zin. Kung nakita mo lang yan, napakaganda, napakahusay. Tsaka may kakaibang kakayahan yung Tunying na yun. Isa pa yung daladala niyang sandata, di ba, paring Kulas? Nakita mo yun? Very special. Ang ganda ng disenyo. Tsaka parang mamahalin. Oo nga, parang punyal yun ng isang maharlika. Alam mo na, yung mga disenyo ng mga hari-hari at reyna, ganun yung nakikita ko doon sa tinatawag nilang regla. Tama ba paring Imeno? Oo nga. Regla at tatawag doon sa sandatang yon. Ang Lovet, naging absorber ng kapangyarihan ni Among Zin. Alam mo, yung malakas na person ni Among Zin, parang nakansila lang nung nagbanggaan sila ng kanilang mga patalim. Ang hosay-hosay, napantayan yung itim na punyal ni Among Zin nung regla na yon. Oo nga, ang husay nung regla, dalawa pang daladala ni Tunying. Pero sa bandang huli, isa tay. Pareho lang, patas lang yung laban nila. Kaso, pareho namang hinimatay yung dalawa. Ang lupit nga nung dalawang kasamahan nitong si Tunying Ang bibilis kumilos. Kahit ako, hindi kong nabantayan yung pagkilos. At narorong namalaya namin. Nakaandosay na itong si Paring Zen. Lagapak, nakangod-ngod ang uso. Pati nga yung si Tunying, ganun din ang nangyari. At least, patas yung mga kasamahan niya. Hindi lang si Paring Zen yung binugbog nila. Hindi namang binugbog ang terminong dapat doon. Inawat lamang nila ang dalawa at dinisarma dahil kung sakasakaling nagtuloy ang pagbabanggaan nitong dalawa, aba, baka wala na kayong nadatnan ditong mansyon, iha. Halina kayo, ang mabuti pa ay ipaliwanag namin sa inyo ang mga naganap at maliban pa doon ang magiging plano natin dahil ang sabi nitong si Senyor Ibarra, ilang araw lamang mula ngayon ay maaaring makipag-ugnayang muli sa atin ang mga Los Hermanos na yan upang makausap tayo ng formal. Ang ginawa nilang pagbisita dito ay isang pagsubok lamang. Ito ay upang sukatin ang kakayahan ng ating pangkat at tingnan kung magkakaroon ba tayo ng silbi sa kanila at kung makakaya nating masabayan ang kanilang mga estilo sa pakikipaglaban at magawang makatagal sa mga taga Los Eternos. Ano pong naging resulta? Abay, kanina pa ako nagpapaliwanag dito, di kaya tang nakikinig bebebeng nga. Sabi ko nga, patas nga yung laban. Pero, ang sabi naman nung kasamahan nung si Tunying, pasado daw si Paring Zen sa pagsubok. Kaya makakaasa daw tayo na anumang sandali, ipapatawag tayo ng pinuno nila upang makausap sila ng formal. Kaya lang sabi ni Senyor Ibarra, may posibilidad daw na doon hamunin muli tayo ng iba pang miyembro ng Los Alimangos para makipaglaban sa kanila, para maipakita ang kakayahan natin. Ang tanong, paano ba natin sasabayan ng ganon? Kahit nga si Paring Zen, kayang-kayang kansilan yung pag-atake gamit yung mga sandatang regla. Yung ano ba yun? Yung parang pangpasmang regla. Nakakatawa yung pangalan ng sandata nila, no? Pantasmal! Kulas, isa yung pantasmal na antas ng kagamitan at ang tangan nitong si Tonyo ay ang regalya. Isa sa mga natatanging kayamanan ng daigdig na ito. Mas mataas kumpara sa mga maalamat na relika kagaya ng natagpuan natin sa ilalim ng dungeon. Mas mataas ng dihamak ang antas nito ng ilang ulit. Kaya nga, nakakagulat na ang mga Tagalos Hermanos na yan ay nagtataglay ng ganoong sandata. Ang punyal na iyon ay walang katumbas na yaman sa mundong ito o anumang salapi. Ibig mo bang sabihin, Sir Ed, maliban sa punyal ay posibleng may iba pang pantasmal na uri ng sandata ang tangan-tangan ng mga Tagalos Hermanos? Ibig mo bang sabihin umpisa pa lang at patikim pa lamang ang mga punyal na nakita natin na ginamit ni Tunying upang kalabanin si Zen? Napakalakas ang potensyal nito. Maging ang matinding konsentrasyon ng puwersa mula dito kay Zen ay nagawa nilang pantayan at kansilahin. Tama ka. Dahil iyon sa ang mga sandatang ito, kagaya ng tawag sa kanila o katawagang pantasmal, ay nakaugnay sa mundo ng espiritu at kaluluwa. At ibig sabihin lamang noon, konektado ang kapangyarihan nito sa bawat
kaluluwang naroroon sa dimensyong iyon, sa mundong ginagalawan ng mga yumao na, sa bawat ginagawang pakikipaglaban, sa bawat karanasang nagagamit o nararanasan at napagdadaanan ng sandatang iyon, mas lumalawak ang karanasan ng may tangan dito at mas malaki ang kinukonsumo nitong bilang ng kaluluwa sa ibang ibayo. Ang ibig kong magsabihin, teka nga, Sir Ed. Ito, gusto ko lang malinaw ang lahat. Ibig ko ang sabihin nito, ang pangpasmang gamit na yon, na sandata, ay nagsasakripisyo ng kaluluwa para lumakas. Base sa narinig ko na ang sandatang tangan ng lalaking yun ay kayang tagalaan ng anumang uri ng pag-atake hanggat kaya nitong kumonsumo at sumunog ng kaluluwa. Tama lamang na sabihin na oo, Kulas, sinasakripisyo ng pantasmal na uri ng sandata kagaya ng regalya ang mga kaluluwa ng yumao upang magtagumpay ito sa bawat labang kinakaharap nila, kagaya na lamang ng naganap na labanan nitong si Zen at ni Antonio, kung saan ang dapat ay pupugnaw dito kay Antonio na pag-atake nitong si Zen ay parabang naging dampi na lamang ng bulak sa katawan ng tao sa labis na hina nito at pagkakansela. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mahina si Zen at malakas siya. Nangangahulugan lamang ito na kailangan nating pag-aralan ng mabuti kung papaano ang tamang pakikipagharap sa mga nilalang na kagaya nila. Dahil ang ginawa nilang mock battle, ang duelong ginawa ngayon, ay ipinapakita na nila kung ano ang posibleng makaharap natin sakaling makaengkwentro natin ng mga taga-Los Eternos. Kaya naman, mas nararapat siguro na habang may oras pa tayo ay mapag-aralan na natin kung ano ang magiging kahinaan ng mga sandatang ito at kung paano itong madidisarma. Sang-ayon ako kay Sir Ed. Hanggat hindi natin nalalaman kung papaanong kukontrahin ang pantasmal na antas ng sandatang tanga nila, maaring malagay tayo sa bingit ng kapahamakan at pagkatalo at pagkabigo. Dahil isang sandata pa lamang ang ipinakita sa atin ng mga Tagalos, Hermanos. Kaya naman natitiyak ko, meron pang mas malalakas dito, mas makapangyarihan at mas nakakatakot na posibleng dahilan ng kanilang pagpupumilit na masubukan ang kakayahan ng ating grupo. Sa ngayon, mabuti pang magpahinga tayo at matikman ang inihanda para sa atin. Wala namang silbi pa at saysay kung patuloy nating pagtataluhan ang tungkol sa bagay nito. Isa lamang tayo ng layunin dito. Ang magawang ligtas ang kapaligiran natin laban sa masasama at mapagsamantala. Tahimik lamang si Zen at tila bang napakalayo ng isip nito. Patuloy niyang sinasariwa ang nagdaang laban. Tinitingnan niya sa kanyang isipan kung saan ba ang posibleng nagkaroon siya ng pagkukulang at pagkakamali, kung bakit labis na nagtagal ang labanan at hindi pa nila itong nagawang matalo. Patuloy ang kanyang pananabik na sana ay tumawag na nga ang pinuno nitong Los Hermanos upang magawa niya ng makaharap ng personal ang tinuturing na pinakamalakas sa miyembro ng mga Los Hermanos. Alam niyo ang pinagtataka ko lang, saan ba nanggaling yung mga pangpasmang gamit nila? Bakit bang meron silang mga makapangyarihang kagamitan na para bang hindi alam ng mga antingero ng mundong ito? Diba? Parang sila lang ang nagtataglay nun eh. Saan bang nakukuha yun? Sino bang gumagawa nun? At saka, ano bang mga requirements para magawang makagamit ng isang kagaya nun? Feeling ko hindi yun basta-basta ang maaaring hawakan ng kung sino-sino lamang ano. Tama ba ako? Hindi bang ganoon kalawak ang kaalaman ko tungkol sa mga pantasmal na antas ng mga kagamitan at karunungan? Ngunit isa lamang ang natitiyak ko. Maaaring ang mismong pinagmulan ng mga sandatang ito ay kilala at may ugnayan ang mga taga-Los Hermanos. O posible naman na kung sino man ang nagkaloob sa kanila nito ay posibleng direktang may ugnayan
sa mga sinaunang lumikha ng pantasmal na sandata. Hindi itong kagaya ng mga relika na libong-libong taon na ang nakaraan ng umiral sa mundong ito. Dahil ang mga pantasmal na sandata, ayon sa nalalaman ko, ay nalilikha lamang sa dimensyon ng mga kaluluwa. Ito ay natural na nalilinang dahil na rin sa pinagsama-samang puwersa ng mga espiritual na enerhiya sa mundong iyon. At doon nalilikha ang isang sandata o kagamitan na depende na lamang ang pagkahubog sa kung sino ang magtatagumpay na makuha ito. Ang ibig mo bang sabihin, Sir Ed, may chances na pwede din tayong kumuha ng pangpasmang gamit? Oo nga, pwede ba tayong kumuha ng ganon? Para naman hindi tayong ma-OP-OP pag kaharap na natin yung mga tagalos alimangos na yun. Aba, baka inggitin pa tayo ng mga kagamitan nila kapag nakita nilang wala tayong kagaya ng mga pangpasmang kagamitan nila. Saan bang daanan patungo sa... Teka nga, mundo ba ng mga kaluluwang narinig ko? Espiritu? Multo? Amsim, mundo ng mga multo sa madaling salita. Parang Imeno, alam mo, maganda naman gamitin talaga tong mga itim na punyal na ginawa sa atin at pinanday. Alam mo, mas gusto ko nga tong gamitin at mas komportable ako eh. Kayo na lang dun sa mga pangpasmang gamit. Parang hindi ko na palang kailangan ng ganon. Sabihin mo, takot ka lang. Saka mo lang yata na-realize na multo yung pinag-uusapan natin dito. Ikaw naman, nalaman mo lang na kailangan nating pumunta sa mundo ng mga multo para makakuha noon. Ganyan nang namumutla ang pagmumukha mo. Ang duwag-duwag mo naman, masyado ka namang iskardalu. Aba, hindi no. May sentimental value lang talaga tong kagamitan natin. At saka, napamahal na sa akin to. Hayaan mo na yung mga pangpasmang gamit na yan sa mga alimango. Alam mo, mas mabuti pa. Alamin na lamang natin kung paano nating mas mapapalakas ang ating pisikal na enerhiya at ang ating puwersa. Tsaka, kailangan nating malaman kung paanong tatapatan ang bilis ng pagkilos ng mga alimango. Ang bibilis kumilos, no? Hindi mo mamamalaya na sa harapan mo na. Maliban pa doon, sa palagay ko kaya nilang basahin ang mga galaw natin. Naririnig kong bumubulong-bulong pa nga yung lalaking kasamahan ni Tonying eh. Parang nahuhulaan niya yung mga susunod na galaw ni Paring Zen. Mga mandaraya siguro yun. May cheat-cheat. Parang nasisilip nila yung mga nasa isipan ni Paring Zen. Nakita mo yung prediction niya tungkol doon sa mga ilusyon na gagawin ni Paring Zen? Sinasadya niya pang lakasan yung boses niya para marinig natin na alam niya ang mga susunod na gagawin ng mga kaharap ng kakampi nila. Siguro kaya nagagawang makapaganda nitong si Tonying sa mga pag-atake ni Paring Zen kasi sadyang pinaparinig ng kasamahan niya kung ano mga susunod na pagkilos ng kalaban. Sa palagay ko ay hindi iyon pandaraya at hindi talagang ibig ng lalaking yon ang iparinig sa kanyang kasamahang si Tonying ang kanyang mga nasa isipan. Ngunit tila yatang wala silang pakialam sino man ang makarinig nito at hindi nila itong labis na pinapahalagahan. Masasabi ko lang ay malakas at mataas ang antas ng obserbasyon ng lalaking yon dahilan upang sa bawat pintig ng mga pulso, bawat pagkilos ng taong pinagmamasdan nila, nalalaman nila kung ano mga susunod na pagkilos nito at aksyon. Isa lamang ang ibig sabihin nito, sila ay mga profesional, bihasang mandirigma at marami nang nagawang makalaban na iba't ibang uri ng nilalang at mandirigma sa mundong ito. Kaya naman nagagawa nilang basahin ang mga kilos nitong si Zen at magkaroon ng animoy prediksyon sa mga paggalaw na maaaring sunod na gamitin ng binata laban sa kanilang kakampi. Ngunit napansin nyo naman, hindi itong kailangan ni Tonyo. Kaya niyang kumilos sa kanyang sarili. Kaya niyang dumiskarte upang tapatan ang kapangyarihan ni Zen at higit sa lahat, hindi mo siyang kakikitaan ng pagkatakot at pagkabahala sa kabila ng tindi ng puwersa na ipinamalas nitong binata. Walang problema sa ideya nyo na magkaroon ng pantasmal na antas ng sandata. Ngunit malaking problema yon dahil hindi naman basta-basta na mahahanap natin ang daanan patungo sa mundo ng kabilang buhay. Hindi naman tayong basta-basta maaaring tumawid patungo doon at mamulot ng espiritual na enerhiya upang gawing sandata. Nangangailangan ito ng espesyal na karunungan, abilidad na limitado lamang sa iilang nilalang sa mundong ito. Di lahat may kakayahan upang magawang tumawid
patungo sa kabilang buhay at makabalik dito nang taglay pa ang mga sarili niyong buhay dahil ang mundo ng mga kaluluwa ay mahigpit sa pagbabantay nito sa kung sino man ang pumapasok sa kanilang teritoryo. At kung mamalasin kayo, ay mananatili na doon ang inyong kaluluwa kapag nabigo kayo. Kaya naman, hindi kong maimumungkahi kahit pang gustuhin natin na magkamit ng pantasmal na uri ng sandata. Hindi iyong posible sa kasalukuyan. Ay, nakakalungkot naman. Akala ko naman pwede tayong magawa ng mission patungo doon para man lang makadikwat tayo kahit papano lang lang magagamit nating pantasmal na uri ng sandata. Para naman, di ba, magawa nating pantayan kung ano man ang sandatang gamit ng mga Tagalos Alemangos. Mahirap na, outdated yung mga gamit nating sandata, habang sa kanila naman, latest version, mga updated na mga kagamitan at saka upgraded pa. Kita mo, ang ganda ng mga disenyo, buhay na buhay ang liwanag ng aura at saka ang lakas-lakas ng ipik, ang lakas-lakas ng kakayahan para pantayan ng mga panggunaw na kapangyarihan at pagsalakay. Nauunawaan namin ang sentimiento nyo. Natural lamang na gustuhin nyo ang magkaroon ng parehong sandata na tinataglay ng mga Tagalos Hermanos. Ngunit sa kasalukuyan ay tama itong si Sir Ed. Salat tayo sa karunungan, kakayahan at mga individual na marunong kung paanong tumawid patungo sa kabilang buhay upang maglakbay sa mundo ng kaluluwa at panahon at makakuha ng nararapat at hinog na enerhiyang espiritual na magagamit sa paglinang ng isang pantasmal na uri ng sandata. Ngunit huwag kayong mag-alala. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ko upang malaman natin sa kung papaano ba ang kaparaanan upang magawa nating magtaglay ng pantasmal na sandata. Isa itong breakthrough sa technology na pinag-aaralan ng aking pangkat. Kung magagawa naming magtaglay ng isa man sa mga pantasmal na sandata, magagawa naming maaral ang pagkakalinang nito at baka mareplika namin kung paanong gumagana ang isang pantasmal na sandata o kagamitan. Sa ganoong kaparaanan, mas magiging madali na ang pagkamit nito. Yan ang gusto ko kay Senyor Ibarra eh. Open-minded sa lahat ng bagay, tsaka hindi nawawalan ng kaparaanan. Sana lang bago pang pagpupulong sa mga taga-Alimango na yon, magawa nating makakuha ng kahit isa mang pantasmal na sandata. Paghiram-hiraman na lang natin, para naman sakaling iyayain tayong makipagduelo ulit nila Tonying. Abay, kayang-kaya na natin silang kaharapin ng walang pangamba. At saka, hindi na nila basta-bastang makukontra at makakakan sila. Ang namang gawin nating pag-atake sa kanila. Di ba paring Mino? Di ba paring Fred? Sang-ayon naman ako sa sinabi mo, Kulas. Ngunit kagaya nga ng sinabi nila Sir Ed, hindi itong dapat na panghawakan nating pag-asa sa ngayon. Hindi dapat tayong umasa na magkaroon ng sandatang kagaya ng kagamitan ng mga Tagalos Hermanos. Ngunit may iba pa namang kaparaanan upang magawa natin silang masabayan. Dahil sa kung napansin nyo ang kanilang mga kakayahan, hindi naman ito sa walang hanggan. Yun nga lang ay mas mataas lamang ang antas ng manang dumadaloy sa bawat pag-ataking ginagawa nila o depensa, dahilan upang magmukhang napakalakas ito pagdating sa ating punto de vista. Ngunit kung aaralin nyo ng mabuti kung paano nilang gamitin ang pantasmal na uri ng sandata at kung pagmamasdan nyo kung paano ang nagiging reaksyon nila sa oras na magamit nila ang kakayahan nito baging na kanilang sandata, may pag-asa tayong malabanan sila. May ilang segundo na nanghihina at nahihinto ang kanilang katawan sa kanilang pagkilos. At kung magagawa nating sabayan ito, magagawa nating magamit ang ating kakayahan. Kahit wala tayo ng regalya o ng anumang pantasmal na uri ng sandata, magagawa nating kaharapin ang mga kalaban at katunggali sa anumang hamon na maaari nilang ibato sa atin. Sangayon ako dito kay Fred. Tamang mga sinabi niya. Wala man tayong tinataglay na pantasmal na uri ng sandata at mga karunungang kagaya ng nasa Los Hermanos.
Ngunit meron naman tayong sarili nating kakayahan, kagalingan at karunungan. Marami na tayong napagdaan ng pagsubok. Base na rin sa alaalang tinataglay ko mula sa bersyon ng aking sarili na nakasama nyo. Napakarami na ang mga bagay na maaring magdala sa inyo sa bingit ng kamatayan, subalit sa tuwing makakaharap nyo ito ay nalalampasan nyo. Ganon din ang pagkakataong ito. Wala man tayo ng tinataglay ng mga taga Los Hermanos. Maaring mas mataas ang kakayahan, karunungan at karanasan ng mga taga Los Eternos. Ngunit hindi tayo magpapatalo dito. May paraan ang mga antingero upang malampasan ito. At may kaparaanan ang pangkat natin upang magawang mapantayan ano man ang tinataglay ng mga taga Los Hermanos. Sang-ayon ako dito kay Zen. Napakarami na ng pagsubok ang dapat ay tumapos na sa buhay natin, pero heto tayo, buhay pa rin. Naglalakbay sa mundong ito at ipinagpapatuloy ang ating layunin upang magdala ng lubusang kapayapaan sa mundong ibabaw. Kaya naman, ano man yung tinutukoy niyong mga pantasmal na sandata, bagamat hindi namin nasaksihan kung paano itong nagamit ng mga taga Los Hermanos, natitiyak ko, makakaisip tayo ng kaparaanan upang mapunan ang pagkukulang at kakulangan na meron tayo at ang ating mga kakayahan. Tanggap nitong sila Zen na maaaring hindi dumating ang pagkakataon at panahon na sila ay magawang magkamit o magkaroon ng tangang pantasmal na uri ng sandata. Maliban pa doon ay napakakomplikado ng sandatang ito at ng kaparaanan o proseso kung paano itong makakamtan. Kaya naman para dito kay Zen, mas makabubuti kung pagtuunan na lamang nila ng kanilang atensyon at panahon ang kung ano ang mga bagay na meron sila, ang kung ano ang mga kakayahan na maaari nilang pagyamanin at palakasin, mga bagay, karunungan, karanasan, na kung pagyayamanin, alam nila na magagawang pantayan kung anuman ang meron ang mga bago nilang katunggali. Nasubukan na ni Zen ang kaharapin ng isang Los Hermanos. Nakita niya na kaya niyang tagalan anuman ang kakayahan at bagong katangian ng mga nilalang na ito. Alam niya sa sarili niya na kung mas pag-iibayuhin niya pa ang kalinangan ng kanyang karunungan, mas pagtutuunan niya ng pansin ang pagpapalakas sa kung anong meron siya at ang paggamit ng alaalang tinataglay niya mula sa sinaunang Zen, alam niya na makakagawa sila ng kaparaanan upang matiyak na hindi silang maging katatawanan at pabigat sa misyong gagawin nila kasama ang mga taga Los Hermanos. Batid nitong binata na kung sakasakali lamang na natuloy ang pagsasagupaan nila nitong si Tonyo gamit ang kanyang kapangyarihan sa pagpapalit ng anyo bilang emperor ng Karimlan, alam niya sa sarili niya, maaaring magkaroon ito ng bagong pagkadiskubre. Maaaring magkaroon siya ng panibagong kaalaman, eksperyensya, karunungan at kaisipan kung papaanong mas magiging malakas ang kanyang taglay na kakayahan. Ngunit sa pagkakataong ito, pinaubayan na lamang nila dito kay Senyor Ibarra ang kung papaanong gagawa ng kaparaanan ang kanilang paghahanda ukol sa paghaharap nila at ng pinuno ng Los Hermanos. Lumipas ang mga araw hanggang sa abuti ng lampas 1 linggo na ang kanilang pananahimik at pananatili sa base nitong si Senyor Ibarra. Sa mga nagdaang panahon, bagamat labis ang kagustuhan nila na makihalubilo at makialam na sa kaguluhang nagaganap sa iba't ibang panig ng kontinente, mga bagay, insidente at karasang naganap na likha o dulot ng mga mapang-abusong espesyal na uri ng tao. Ngunit mas pinili nila ang ipaubayan na lamang ito sa ilan pang puwersa ng mga nilalang, individual at mga mortal na gumagawa ng kaparaanan upang masupil ang mga abusadong espesyal na uri ng tao. Ayon dito kila Senyor Ibarra at pagmumungkahi na rin itong sila Sir Ed, mas makabubuti kila Zen kung sa pansamantala ay magpalamig sila at iwasan ang maitutok sa kanila ang atensyon at mga mata ng lahat ng mga taga-gobyerno at espesyal na uri ng tao, dahil gustuhin man nila o hindi, sa oras na lumaganap ng labis ang ngalan nila at mga bagay na ginagawa kontra sa mga espesyal na uri ng tao, mawawala ng kapayapaan ng kanilang buhay, maging ang buhay ng kanilang mga minamahal. Kaya naman, labis ang pagpipigil nitong sila Zen
panonood sa mga balita ng kaganapan, insidente, karahasan at pagkakamatay ng ilang mga inosente at mahihina sa kagagawa na lamang ng mga espesyal na uri ng tao. Kasabay nito ay ang laganap na balita tungkol sa itim na bruhang si Filomena na patuloy ang pag-iikot sa buong kapaligiran ng kontinente upang pumaslang bilang isang vigilante na walang pinipili sa masasama, mapatao man o aswang, hanggat kaya niyang paslangin at alam niyang karapat-dapat na mamatay, ay naroroong pinagpapatuloy niya ito. Dahilan upang mabansagan siya bilang isa sa mga most wanted na uri ng individual na may patawang ulo bilang dead or alive, mahuli lamang at maisuko sa kinauukulan. Ngunit hindi itong nagpatinag kay Filomena at nagpatuloy siya sa kanyang mga paggawa, pagkilos, pagpaslang. Ipinagpatuloy niya ang orihinal niyang adhikain, habang ang puting hunyango naman ay ganun din ang ginagawa. Tila bang patuloy na nagpapalakas sa kanyang kapangyarihan, patuloy na kumakabangga ng mga uri ng nilalang na may mataas na karunungang espiritual, mga antigero, aswang, albularyo, mangkukulam at ano pa mang may kakayahan, lalong-lalo na ang mga espesyal na uri ng tao na tila bang nagiging suki nitong puting hunyango sa kanyang pagpastang at pakikipaglaban. Marahan ay nanunumbalik ang kanyang kakayahan, marahan ay nabubuo ang liwanag at kapangyarihan ng puting hiyas ng mutya ng hunyango na kanyang tinataglay. Kaugnay nito ay ang paglakas ng patuloy din ng itim na bruhang si Filomena na sa kasalukuyan ay halos 70% na ng kanyang dating kalakasan na naglaho dahil na rin sa banal at dibinong kapangyarihan ni Fred. Naroroong unti-unti niya nang naibabalik kapalit ng maraming buhay na kanyang pinaslang. Ang mga individual na ito, kabilang na ang mga vigilanteng antingero at albularyo na patuloy na nagtatanggol sa kanilang bayan kontra sa mga espesyal na uri ng tao, ang naroroong ginampanan ang tungkulin na hindi magagawa nila Zen sa pangkasalukuyan dahil sa kanilang paghahanda sa mas malaking labanan. Napakahaba na ng panahong lumipas. Halos magkakalahating buwan na rin nang nagpahinga ang mga antingerong ito sa kanilang paglalakbay at pakikipaglaban. Ngunit magpasa hanggang ngayon, wala pa tayong balita at panibagong detalye kung papaano nga ba nating magagawang tumbasan ng pantasmal na karunungan ng mga taga Los Hermanos. May impormasyong nakalap itong si Senyor Ibarra na posibleng mas malakas ang sandatang tinataglay at karunungang alam ng mga taga Los Eternos kumpara sa Regalia at sa pantasmal. Kaya naman, sinisikap ni Senyor Ibarra ang makakuha ng lead, detalye at taong maaaring tumulong sa atin upang mapuntahan kung sakasakali at maging posible ang pagtungo sa mundo ng mga kaluluwa. Nang sa gayon ay madiskubre natin ang paglikha ng pantasmal na uri ng sandata, kapangyarihan, kakayahan at karunungan na nagmula sa mga nilalang ng kabilang buhay. Nag-aalala ko at nababahala hindi lamang sa pangkat ng mga antingerong ito, kundi sa kabuuan ng mga individual na nasa kontinenteng ito na wala man lamang kamalay-malay na napipinto ang panganib sa kanilang lugar, napipinto ang panganib sa buhay nila. Alam mo, Sir Ed, nauunawaan ko ang pag-aalala mo. Ngunit hindi lahat ng problema sa mundong ito ay kayang masolusyonan ng iilang individual lamang. Nangangailangan ito ng pangmalawakang pagmamalasakit, hindi lamang ng mga katulad ninyo, kundi ng ilan pa, kahit pang ordinaryong tao, kung gusto nilang maipreserba ang kapayapaan ng mundong ibabaw. Nauunawaan ko iyon, ngunit ninang, di nang lingid sa iyong kamalayan ang natural na ugali ng mga tao. Lalong-lalo na ang mga taong takot sa kamatayan na handang isakripisyo maging ang kanilang mga sariling dugo at laman upang manatili lamang na ligtas at makapangyarihan. Ang sitwasyon natin ngayon ay hindi na lamang basta-bastang problema na kayang kaharapin ng iilang individualis lamang kagaya ng mga batang ito. Ang sitwasyong ito ay
pangdaigdigang krisis na. Dahil kapag nagpatuloy at lumaganap ang masasamang gawi ng mga espesyal na tao at ng ilan pang sumusunod sa kanilang yapak, hindi maglalaon, sila din ang sisira na parabang mga anay sa pundasyon ng sibilisasyong ito. Maging ako na may katagalan na ring nananatili sa daigdig na ito. Ngayon ko lamang nakita ang ganitong kalala na uri ng krisis sa mundong ibabaw. Subalit, may isang turning point. Ang kaganapang ito. Ang ibig niya bang sabihin ang posibilidad na maganap ang Noche de Muerte? Mismo, iyon ang turning point ng sibilisasyong ito at ng kaguluhang dulot ng mga espesyal na uri ng tao dahil sa ilalim ng pulang buwan ng Noche de Muerte, maging ang kanilang uri ay hindi magiging ligtas sa kaguluhang maaaring dala ng mga nilalang na lilitaw sa pagpula ng buwan na magaganap sa loob ng ilang araw at ilang gabi. Ang Noche de Muerte na minsan ang nasabi at nasaad nabanggit sa aklat na pinangangalagaan ng aking mga kasamahan. Isang gabi, isang kaganapan na labis na nakakatakot, kaganapang bangungot sa lahat ng mga bangungot at ang misteryong patuloy na nananatiling misteryo, ang pinagmumulan ng mga iba't ibang uri ng aswang at nilalang na lumilitaw sa mga dimensyonal na portal upang maghasik ng kaguluhan sa mundong ibabaw. Bawat henerasyon may iba't ibang bersyon ng kanilang Noche de Muerte at bawat henerasyon mapapansin na palala ng palala at parahas ng parahas ang mga kaganapan dahil mas tumatalino ang mga nilalang na lumilitaw mula sa portal ng pulang gabi. Kaya nga walang katiyakan kung ano ba ang mga susunod na nilalang na lilitaw sa oras na maganap ang Noche de Muerte. Ngunit ang natitiyak lamang, maging ang mga espesyal na uri ng tao ay hindi magiging ligtas pagdating sa panganib na ito, pagdating sa pagharap nila sa pagsubok, pagdating sa pagharap nila sa krisis na dala ng pulang buwan. Ipagdasal na lamang natin na hindi magsabay dito ang aksyong gagawin ng mga Tagalos Eternos upang magdulot ng kalituhan, kaguluhan at labis na pagkahabag at katatakutan sa lahat ng mga ordinaryong nilalang. Ano na lamang ang mangyayari sa mga ordinaryong tao sa oras na magsabay-sabay ang kasamaan na dulot ng mga Eternos at ng Noche de Muerte at ng mga espesyal na yan. Gayong ang ilang individual lamang ang gumagawa ng aksyon upang mapigilan ito. Iilan na lamang ang natitirang talentadong albularyo at mga antingero na patuloy na ipinaglalaban ang pagkakapantay-pantay. Bibihira ka nang makakita ng kagaya nitong sila Zen at Fred, maging ng ilan pang nakasalamuha ko na ang iba nga ay nagbuwis na ng kanilang mga buhay upang maipreserba lamang ang kaligtasan at kalayaan ng mga tao. Mapalad na lamang tayo dahil sa panahong ito kung saan pinakamabigat ang nagaganap sa mundo na tila bang pinabayaan na ng mga bathala. Naririyan ang mga nilalang na kagaya nila Zena at ng Los Hermanos upang patuloy na ipagsanggalang ang mga ordinaryo at inosente, maging ang mahihina. Subalit, may hangganan ang lahat ng kanilang kakayahan. May hangganan ang magagawa nila para sa kapayapaan. Dahil noon pa man, patuloy at magkasabay, magkaagapay na umiiral ang kasamaan at kabutihan, ang kasawian at pagtatagumpay. Sana lamang,
hindi madungisan ang dalisay na kalooban ng ating mga antingerong kaibigan. Dahil kapag nangyari yun, kanino na lamang kakapit ang mga tao. Ilan pang mga araw ang lumipas hanggang sa isang magandang balita ang natanggap nitong sila Zen. Sa kabila ng mahabang panahon ng kanilang paghihintay at patuloy na pananahimik, sa kabila ng napakaraming araw at gabi na iniisip nitong binata ang pagsapit ng araw kung saan makakaharap niya ang pinuno ng Los Hermanos. Sa araw na iyon, kagalakan ang balitang hatid ni Senyor Ibarra. Paring Zen, gising na dyan. Uy, gising. Tama na yung pagyakap kay Valentina. May magandang balita si Senyor Ibarra. Ipinapatawag tayo dun sa kusina. Siguro may bagong putahing lulutuin. Among Zen, tara na, bumangon ka na dyan. Kanina pa kaming kumakatok kaya pumasok na kami kasi baka na-stroke ka na dito at hindi ka nang makakelos. Bakit nagtatago sa kumot si Valentina? Ano ba kayo? Lumabas na kayo. Susunod na lamang kami. Okay, belasan nyo Magdamit ka na, Valentina. Akala mo naman hindi namin nakita kanina. Wala kang suot sa taas. Hehehe, Paringkulas, tara na. Umalis na tayo dito. Baka nasa shy type si Valentines. Oo nga. Mukha yatang nagkaroon ng matinding digmaan dito kagabi Tara na, Paring Meno. Bilisan mo na. At mukhang naamoy ko ng adobong niluluto dun sa kusina. Ano kaya ang magandang balita ang sinasabi nitong si Senyor Ibarra? At parang batang tuwang-tuwa kanina. Lakas pa ng boses habang nagkakwento dun kay Iris. Magandang umaga sa inyo. Mukha yatang ang aga-aga nyo namang mag-ingay, Buskulas. Aba syempre, si Senyor Ibarra, ang aga-aga ding mambulabog. Natutulog pa kami ni Meno dun Ginising na kami. Ipinag-utos dun sa kusinero nila. Alam mo naman kami, hindi kami makatanggi kapag sinabi nilang luto na yung pagkain. Mismo yung kusinero na pumunta dun teka nga, asan ba sila? Nauna na sila. Ando na sila Tibor sa kusina. Loko yun uunahan pa tayo. Bilisan mo pa ng Meno. Huy, Minandro, tumakbo ka na. Iwan mo na yung sinilta ba? At naroroon nga na buhay ang kusina nitong si Senyor Ibarra. Ang kusina na napakalawak na animoy isang napakalaking silid na sapat upang tumanggap ng napakaraming bisita. Subalit sa pagkakataong iyon, itong sila Kulas lamang ang naroroon sa malawak na kusina at napakahabang lamesa. Nakahanda nga ang masasarap at magarbong pagkain na para bang kung iisipin ay may pistahan. Naroroong labis ang kagalakan itong si Senyor Ibarra habang kausap itong sila Fred, maging itong si Sir Ed at itong si Ninang, na para bang nagtagumpay na sa kanyang ginagawa itong pilantropo. Ano kayang magandang balita? Asa na ba sila, Paring Zen? Bahala sila. Mauubusan sila ng pagkain. Kung gayon, senyor, posible at may kaparaanan pala. Oo, at hindi kong nalalaman na naririto lamang pala sa ating mansyon ang susi upang magawa nating posible ang pagtawid sa mundo ng mga kaluluwa at panahon. Mabuti na lamang at naglakas ng loob ang dalagang ito upang sumangguni sa akin at ibigay ang detalyeng nasa sa kanya. Maraming salamat sa iyo at malaking tulong ito sa ating grupo, Maria. Wala yun. Isa pa, matagal ko na ding binabalak ang matawid ang kabilang buhay, ang mundo ng mga kaluluwa at panahon dahil naroroon ang ilang mahalagang hiyas at kagamitan na maaari kong maibenta sa mataas na halaga. Kaya naman, ginagawan ko lang din naman ng pabor ang sarili ko. Ilang linggo ko ding pinag-aralan at inisip kung ipapaalam ko sa inyo ang detalyeng nasa sa akin, ang impormasyon tungkol sa pintuan patungo sa kabilang buhay. Ngunit, ano bang magagawa ko kung itatago ko ito at sasarilinin ko lang naman? Baka hindi ako magkaroon ng pagkakataon upang mapasok ang daigdig ng mga kaluluwa. Alam ko naman na may kapasidad naman kayo upang maisipan ng kaparaanan kung paano tayo ligtas na makakapasok at makakalabas dito. Sa impormasyon kung papaano tayong makakakuha ng mga fragments ukol sa paglikha ng pantasmal. Pasensya na kayo, ngunit limitado ang karunungan ko at kaalaman tungkol dito. Pero siguro naman magagawan mo ito ng paraan, senyor. Pero huwag kayong mag-alala kung tungkol lang naman sa daanan at kung paano makapasok dito. Ako nang bahala doon.
Huwag kang mag-alala, Maria. At bago mo pa mang sabihin sa akin ang tungkol sa problema sa pagkalap ng mga soul fragments upang makalikha ng pantasmal na uri ng sandata, nakalap ko na ang detalye at impormasyon tungkol dito. Ang datos na naibigay sa amin ay 100% na akma at siguradong magagamit natin upang matipon ang soul fragments na nasa loob ng daigdig ng mga kaluluwa. Ang pinakamahirap na parte lamang nito ay ang paanong bubuksan ang pintuan patungo sa kabilang buhay. Ngunit sa tulong mo at sa ibinigay mo sa aking relika, mukha yatang magtatagumpay tayo sa pagkakataong ito. Ipinahahanda ko na lamang sa aking mga tauhan ang mga sisidlan na maaaring mapaglagyan ng mga soul fragments na magagamit upang maiproseso ang pantasmal na uri ng mga sandata sa aking laboratorio. Posible ito na ma-synthesize gamit ang aming mga existing aparatus. Kailangan lamang natin ng soul fragments na makukuha sa mundo ng kaluluwa at panahon. Narinig mo yun, Paringkulas? Dahil kay Maria, posible nang mapasok natin yung mundo ng mga multo. Ayos, di ba? Magkakaroon na tayo ng pangpasmang sandata. Ay, wala akong pakialam dyan. Alam mo, kailangan may nagbabantay dito sa mansyon. Saka sakaling may mga sumugod na kalaban dito. Kaya naman, kahit mahirap sa aking kalooban, hayaan yung ako nang magbantay dito habang kayo'y nasa loob ng mundo ng mga multo upang maghanap ng kagamitan para sa pangpasmang gamit at sandata. Alam mo, hindi ko alam kung ano yung mga soul fragment na sinasabi niyan. Siguro mga palakayan na multo. Mag-iingat ka, paring Jimeno. Baka madali ka ng multong palaka sa pagpunta nyo doon. Aba, mahirap na kapag nangyari yun. Ano ka ba? Kakailanganin namin ng expertise advice mo pagdating sa mga ganyang bagay. Kaya hindi pwedeng magpalibre ka at maiwan dito. Grow up, men. Huwag ka nang matakot pa sa mga kaluluwa at multo. Hindi ka naman niyang aanuhin kung hindi mo silang inaano. Mapakaluluwa pa yan o kalulunok, wala akong pakialam. Hindi ako sasama doon. Ayoko nga makakita ng multo. Dito lang ako. Tutulungan ko si Manong sa pagbabalat ng patatas. Di ba, Manong? Hindi ko kailangan ng tulong mo dito. Baka bago pang mailuto ang mga recados dito ay ubos na sa kakapapak mo. Sumama ka na lamang sa kanila at kung maaari, doon ka na lamang manatili at tumira. Para naman, nababawasan ang sakit ng ulo namin dito. Di ko nang lubos ang maisip pa kung paano kaming tatagal pa dito. Kung mananatili ka pa dito ng ilan pang araw o buwan, nakakatakot. Tila yata kahit ganong kayaman si Senyor Ibarra, mamumulubi siya sa takaw mo. Grabe ka naman. Ang sakit mo namang magsalita, Manong. Matapos sa mga pinagdaanan natin dito at pagkikipagtulungan ko sa inyo para ma-success natin yung pagluluto, gaganyanin mo ako. Tsaka ayoko dun. Puro kaluluwang nandun. Anong gagawin ko dun? Ang daming mumo. Zen, naririto ko na pala. Mabuti naman at nakahabol ka sa almusal natin. Tama ba itong naririnig ko tungkol sa impormasyon kung paano tayong papasok sa mundo ng mga kaluluwa? Mismo, sa tulong nitong si Maria at sa vital information na ibinigay niya sa amin mula sa kanyang mga sources, nariritoong magiging posible na ang ating pagtungo sa mundo ng kaluluwa at panahon at magagawa na natin ang mangalap ng soul fragments upang magamit ito sa ating pagtangka na lumikha ng mga phantasmal grade ng mga sandata at baluti. What? Sandata lang ang mga daladala nila, Tonying. Ikaw, kaya mong gumawa ng baluti at protection namin? Wow, amazing! Gusto ko yung simpleng t-shirt lang at saka pantalon na parang hindi natural, pero parang normal. Yung mataas ang uri ng depensa, pero parang hindi baluti. Nagigits mo ba ako? Gusto ko lang maging casual para magmukhang malakas ako. Ibig sabihin ba nun, sasama ka na sa amin sa pagpunta sa mundo ng kaluluwa? Ano ka ba, paring Jimeno? Ayoko nga, kahit ng kalulunok pa yan. Ayoko sumama sa mga multo. Ganyan na lang. Babantayin ko na lamang yung pintuan para walang pumasok na ibang kalaban. Tsaka, marami na kayo. Hindi nyo na akong kailangan pa doon. Mas kailangan ako dito. Kulas, ang katalinuhan mo at kagalingan sa maraming bagay at ang diskarte mo ay kakailanganin namin. Maging ang iyong insight pagdating sa kaganapan sa loob. Kaya naman, magiging
malaking tulong kung sasama ka sa amin. Kahit hindi nyo nang isama yan, sakit lamang sa ulo yan at saka ang ingay-ingay. Ikaw naman, Sir Ed, masyado mo namang pinapahalata na masyado akong magaling at matalino. Huwag mo namang ipangalandakan. Humble lang tayo. Ayan tuloy, may nakakarinig. Ano ba bang magagawa ko? Kahit takot ako sa mga multo na yan hindi ko naman kayong mapapabayaan. Lalong-lalo na napakabigat ng responsibilidad na iniatang sa akin ni Sir Ed. Alam ko naman na talagang hindi niyong kakayanin at hindi maglalakas ng loob ang mga kagaya ni Paring Zen na pumasok sa mundo ng kaluluwa nang wala ang kagaya ko. Ay, ano na lamang mangyayari sa inyo kung wala ako? Bueno, pag-iisipan ko yan pero hindi pa ako nangangako sa inyo. Pag-iisipan ko pa lamang kung maaari kong i-consider ang pagsama sa inyo. Paabot nga niyang manong na lechon manok. Akin na yan mukhang malaki yung pet nito ang sarap. May plano na ba tayo, senyor, kung paano natin itong uumpisahan? At saka, ano bang mga panganib na maaari nating kaharapin dito? Meron bang risk? Baka naman, maaari nating malaman bago tayo magpatuloy. Isa pa nag-aalala ako. Mas makabubuti yata kung piliin lamang natin ang sasama sa loob. Mahirap na lahat tayo ay susugod doon. Kailangang may maiwan dito. Lalong-lalo na, hindi ko na naisin ang mga dalagang kasamahan natin ay itaya ang kanilang buhay para sa paghahanap ng mga soul fragments. Mas makabubuti siguro kung manatili sila dito. Pero Zen, gusto naming sumama sa inyo. Gusto naming tumulong sa pakikipaglaban. Julia, my friend, tandaan mo, may iba ka bang responsibilidad dito? Yung tatay mong nirarayuma, kailangan mong makausap yun sa mga huling araw ng kanyang buhay. At saka si Bebe Beng, tsaka itong si Baby Diana, hindi naman maaaring sumama dun sa loob. Paano na lamang kapag minulto sila dun? Wala na kaming mapapangasawa dito sa labas. Kaya manantili na lang kayo dito. Kami-kami na lang ang pupunta doon. Isa pa, hindi ka bang nagtitiwala kay Boss Kulas? Isang pantas na matalino. Kita mo si Sir Ed nga nakadepende sa akin. Tsaka, mas mabilis kaming kikilos kung kakunti lamang tayo kaysa sa marami at may poprotektahan pa. No offense man hindi ko naman sinasabing pabigat kayo pero alam nyo na, lakad to ng mga eksperto. Kaya manatili na lang kayo dito. Tsaka marami din kalaban dito What if sugurin tayo ng mga espesyal na uri ng tao at pasukin itong mansyon? Di GG tayo. Di hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na magtagumpay sa misyon natin at baka makonsumi pa ang lahat. Baka wala na kaming balikang mansyon dito at mga pagkain dito sa kusina kapag nanalasa yung mga espesyal na uri ng tao, di ba? Kaya ikaw, detective, ikaw, Bebe Beng, Baby Diana, dito lang kayo, pati ikaw, Julia, my friend. Hayaan nyo lang si Valentina sumama sa amin. Siya lang ang pinakamalakas sa inyo. No offense man tagay hindi kong sinasabi na kayo ay manghihinang nila lang, pero parang ganun na rin yun. Para hindi kami mahirapan, di ba? At saka, ayokong nakikitang nasasaktan kayo. Ang sweet-sweet mo talaga, baby Kulas. Kaya mahal na mahal kita Kung ano yung sa tingin mo makakabuti sa atin, di doon ako, susundin kita. At saka, maghahanda kami dito para sa pagbabalik nyo. Tsaka, takot din ako sa mga multo. Ayoko din pumasok sa mundo ng mga kaluluwa. Ikaw ba, Detective Karina? Gusto ko sanang sumama sa kanila. Gusto kong masubukang makipaglaban sa mga kung ano mang nilalang ang maaaring matagpuan doon. Isa pa, hindi naman ako takot sa multo. Pwede bang dito na lang din ako? Hindi namin tinatanong ang opinion mo, Nel Taba. Gawin mong gusto mo, basta huwag ka nang sumama sa amin. Manatili ka dito at ipakaw mong sarili mo. Hindi naman ikaw ang tinatanong ko. Ay nako, hindi rin akong sasama at dito na lang ako mananatili. Dito ka lang, Bebe Beng. Naku, baka masira pa ang beauty ko dyan sa mga multo na yan. Paring Tibor, kailangan namin ng shield. Kailangan namin ng protection na panakot sa kanila, kaya sumama ka sa amin. Papa Zen, Papa Fred, huwag niyo na akong isama. Dito na lang kami't magtatanggol dito sa base natin. Malay nyo, may mga pogi, may mga magtangka dito sa mansyon. Mas mabuti nang may kasama mga girls, diba? Tsaka mga poging girls, yung mga naririto na hindi kayang lumaban. Kuya Fred, sasama ako sa inyo Huwag niyo akong iiwan dito. Siyempre naman, Nonoy. Kakailanganin namin ang kakayahan at kapangyarihan mo. Kaya dapat lamang nakasama ka namin. Ikaw ba, Pepito? Sasama ka ba sa amin? Ang sabi ng tito dito na lamang daw ako. Tama itong si Kulas, my friend.
Kailangang may maiwan dito sa ating moog. Kailangang may magtanggol dito sakali man na pasukin tayo ng mga kalaban. Dahil hindi nang kaila sa atin, di ba? Siguradong nagpaplano at nag-aabang lamang ng perpektong oportunidad ang mga kalaban upang masabotahe tayo at salisihan. Kaya naman, gustuhin ko man at ibig ko ang makipaglaban kasama kayo sa mundo na kung saan naroon ang mga espiritu. Mas gusto kong manatili na lamang dito at protektahan ang buong mansyon at tiyakin na sa pagbabalik nyo, may babalikan pa kayong base. Diba, Tio? Itinilag ako si Iris kasama itong si Pipito upang tulungan ang mga tauhan namin dito sa loob ng mansyon. Kaya naman ipagpatawad nyo pero hindi silang makakasama. Ngunit huwag kayong mag-alala dahil sapat ang magiging impormasyon na ibibigay ko sa inyo upang magawa niyong magtagumpay sa pagpasok at paglabas sa mundo ng mga kaluluwa. Doon nga inabuo ang pangkat ng mga individual na antingero na kasamang papasok sa mundo ng kaluluwa at panahon. Pangungunahan ito nila Fred, Zen at Sir Ed kasama si Kulas, Jimeno, maging si Ninang, si Valentina at itong si Nonoy. Maliban pa sa kanila ay kumuha ng tauhan itong si Senyor Ibarra, mga individual na mersenaryong sasama dito kila Zen, kasama ang kanilang gabay na si Maria, ang individual na may karunungan at may detalye o impormasyon at kaalaman sa pagbubukas ng tarangkahan papasok sa mundo ng mga kaluluwa at espiritu. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, ang paghahanda ay makukumpleto na. Sana'y maging matagumpay ang ating pagpasok sa mundo ng kaluluwa at panahon dahil sa susunod na buwan ay ang ating pakikipagharap sa mga Tagalos Hermanos. Tiyak, mas higit na matinding labanan ang kakaharapin nyo sa pagsubok na ibibigay ng pinuno nila dahil hindi magiging kontento ang mga mandirigma ng Los Hermanos sa isang laban lamang na nasaksihan ng iilang miyembro nila. Nakatitiyak ako, marami pa ang hahamon sa inyo at ang pagkakaroon ng pantasmal na sandata ay isa sa magiging bentahe natin. Hindi nilang aakalain na magiging posible na magtaglay kayo nito kung magtatagumpay man tayo sa pagkalap ng soul fragments bilang kasangkapan sa paglikha ng sandata. Patnubayan sana tayo nawa ng mga batalang gumagabay sa inyo, Zen. Sana ay magtagumpay tayo sa pagkalap ng soul fragments. Ito ay magiging susi sa pagbubukas ng panibagong oportunidad sa ating lahat upang mas tumaas ang tsansa ng ating pagtatagumpay sa pakikipaglaban sa mga espesyal na uri ng tao at sa mga nilalang na nasa antas ng kapangyarihan ng mga Los Eternos. Sana nga ay pala rin po tayo. Ngunit huwag kayong mag-alala at nakahanda kaming ibuwis ang aming buhay upang magtagumpay ang misyong ito. Isa pa, kailangan nating magmadali at makabalik dito. Hindi tayo maring magsayang ng oras dahil hindi nagpapahinga ang mga espesyal na uri ng tao at hindi nagpapahinga ang masasamang elemento ng kapaligiran upang makalikha ng kapahamakan sa buong mundo. Maliban pa doon, o kaya tang napipinto na ang panibagong digmaan sa pagitan ng mga mortal at ng mga diablo. Ibig mong sabihin, paring Zen, nararamdaman mo na ba? Nararamdaman mo na ba yung beat? Oo nga, Among Zen. Hawak mo na ba yung bet? Zen, posible bang ito na ba ang yung pangitain tungkol sa paglitaw ng mga diablo dito sa kalupaan? Sa pagsapit ng pulang buwan, ang tinatawag yung Noche de Muerte. Ang tinatawag yung Noche de Muerte, ito rin ang panahon kung saan lalabas ang mataas na puwersa ng mga diablo mula sa kalimlan. Hindi na ito maiiwasan pa. Sasabay ang kanilang bugso sa paglabas ng mga aswang na nagmula sa dako pa roon. Kaya naman bago ito mangyari, kailangang narito tayo. Kailangang magawa nating ipagtanggol ang syudad na ito. Nako po, mahabanging mga bathala.
Ano ba tong pagsubok na kinakaharap natin at parang nagsasabay-sabay naman? Ang tanong ba, wala bang kinalaman dito mga bathala? Tila yata pinaglalaroan nila ang kapalaran ng mga tao. Tila yata natutuwa pa sila sa krisis na kinakaharap natin. Kaya siguro hindi tama ang tanungin mo sila para sa gabay at basbas nila. Mas makabubuting gawin natin ito sa kaparaan ng alam natin. Maliban pa doon, natitiyak ko, darating ang pagkakataong makakaharap natin kung sino man ang batahalang nasa likod nito. Dahil hindi normal ang nagaganap, lalong-lalo na dito sa syudad na ito. Lalong-lalo na sa kontinenteng kinaroroonan natin. Hindi normal ang mga insidente na kinakaharap natin. Kaya naman, mas gugustuhin kong makaharap kung sino man ang baka. Kaya naman kung sino man ang batahalang yan at naririnig tayo, gusto ko siyang makaharap. Kaya naman kung nakikinig ang batahalang may kagagawa nito, di ko siyang uurungan. Kung kinakailangan kaharapin siya, gagawin ko. Mga kaibigan, ipaubayan niyo sa akin ang paghahanda para sa misyong ito. Hanggang doon lamang ang magagawa kong itulong sa inyo. Hindi ako maaaring tumawid sa kabilang buhay. Ang aking sumpa ng immortalidad ay magkakaroon ng problema at komplikasyon kung papasok ako sa lugar ng mga patay. Kaya naman, gagawin ko ang lahat mula dito upang maprotektahan ang mga kasamahan nyo at magabayan kayo. Heto, ipinahanda ko ang mga kristal na ito. Ano ba yan, senyor? Parang mga hole na. Ang mga kristal na ito ay may kakayahang absorbahin ang mga negatibong epekto ng mga nilalang sa kabilang buhay. Iba ang ginagalawan nilang daigdig at ang ordinaryo para sa kanila maaaring nakamamatay para sa inyo. Ang mga bola ng kristal na ito ay kayang absorbahin ang masamang presensya na maaaring makaapekto sa inyo. Ngunit sa oras na mabasag ito, iyon na ang hangganan ng buhay nito. Isa lamang ang maibibigay ko sa bawat isa sa inyo dahil ito lamang ang nakayanang malikha ng aking mga tauhan sa mga nagdaang araw, sa mga nagdaang panahon. Sana magawang makatulong sa inyo sa inyong pagpasok. Antonio, kamusta ang kalagayan mo? Walang pahintulot ang paggamit mo ng iyong regalya sa nagdaang duwelo kontra sa antingerong tinutukoy nyo. Masalamat ka at mapagbigay ang ating pinuno at hindi kang nakatanggap ng parusa. Ano ngayon? Parusahan nyo kung paparusahan nyo. Para saan pa ang mga sandatang ito kung hindi kong gagamitin sa isang napakagandang laban? At saka, kung naroroon ka, nakita mo sana kung gano'ng kagaling makipaglaban ng Zen na yun. Wala akong pakialam sa mga pipitsuging ordinaryong nilalang na may mga laruang anting. Wala akong pakialam kung sinasabi mong magaling itong makipaglaban. Dahil ang Los Hermanos lamang at ang mga miyembro nito ang tanging malakas at makapangyarihan. Kaya itigil mo na yung pagbibigay mo sa akin ng mga kwentong barbero. Magpatuloy ka na lamang at kausapin mo ang pinuno. At tila yata kailangan kanya ngayon. At tila yata may mahalaga siyang ibig iparating sa iyong ama. Ay nako, sige na. Pupunta na ako doon. Huwag kang masyadong mainit dyan kay Antonio. Alam mo naman kung gaano siyang kahalaga sa ating pangkat. Alam mo naman kung ano ang pinagmulan niyang lupain. Alam ko naman yon. Ngunit kailangang huwag konsentihin ang kanyang mga gawi dito. Maaring oo at prinsipe siya sa kanyang pinagmulaang lupain. Ngunit dito ay baguhang miyembro siya ng Los Hermanos. Kaya naman nararapat lamang ang madisiplina siya ng kanyang mga seniors, di ba? Isa pa, masyadong delikadong ginawa niya. Hindi basta-bastang palamuti at ipinangangalandakan ang pantasmal na uri ng sandata. Lalong-lalo na ang regalya na isang maharlikang sandata at kagamitan na hindi dapat
malapatan ang paningin ng mga mabababang tao at mahihinang antingero. Ngunit anong ginawa niya? Ipinakita niya ito at ipinangalandakan, ipinagyabang sa mga taong wala namang kaalam-alam, walang ideya kung gaanong kahalaga ang sandatang namalas nila. Tama na yan. Hindi tama ang maliitin mo ang ibang individual dahil sa hindi lamang silang kasing lakas ng mga taga Los Hermanos. Isa pa, tama ang sinabi ni Tonyo. Hindi basta-basta ang karunungan at kakayahan ng binatang nakalaban niya. At kung hindi pa naming pinigilan ang kanyang pakikipagduelo dito, maaaring nagtamo rin ng pinsala itong si Tonyo at maaaring marami pa ang nadamay sa kanilang pagtutunggalian. Huwag mo nga akong kwentuhan. Kinukonsinti mo lang yang si Tonyo. Antingero, kayang tapatan ng isang Los Hermanos. Imposible. Diyan ka na nga. Tumatanda ka na talaga. Lumipas pa ang ilang araw hanggang sa sumapit na ang takdang panahon ng pagpasok nitong sila Zen patungo sa mundo ng kaluluwa upang mangalap ng soul fragment sa paglikha ng kanilang mga pantasmal na sandata na tatapat sa mga taga Los Hermanos. Aking mga gilaw na ka-midnight, tapos na po ang special episode natin sa araw ng Sabado at sana po ay nagustuhan nyo. Ito ay bilang paghahanda sa pakikipagsapalaran nitong sila Zen sa loob ng mundo ng mga namayapa na o ang daigdig ng kaluluwa at panahon. Ano kaya ang makakaharap nila dito at papaano nilang makakalap ang soul fragment sa mundong ito? Magagawa kaya nilang magtagumpay na lumikha ng phantasmal level o grade ng mga weapons o kagamitan at sandata? Yan ay pakatutukan natin sa mga susunod bang kabanata ng ating kwento. Kaya huwag kaligtaan ang pagko-comment sa video na ito, ang pag-like at ang pag-share ng ating story sa inyong mga social media accounts. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito at narating mo na ang dulo ng ating video, pakipindot naman po ng subscribe at ng notification bell icon. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Ito po ang inyong narrator na si Sir Mar ng Midnight DJ Tagalog Horror Story.